Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, March 1, 2025. May umiira nga po tayong shear line sa parte nga po ng Eastern Visayas at ng Mindanao. At yung Northeast Monsoon naman o yung amihan, stable nga po yan. Apektado po yan ang buong Luzon kasama po ang Metro Manila at ilang bahagi ng Bicol Region. Asahan nga po natin may mga tsansa ng mga biglang pagbuhos ng pagulan sa eastern section nga ng Bicol Region at ilang bahagi po ng Visayas. At ayon nga po sa ating advanced weather forecast, expected nga po natin na magiging maulan itong unang linggo ng Marso at asahan pa rin natin may pagbugso pa rin ng Northeast Monsoon o yung amihan na makaka-apekto nga po sa ating bansa. Habang meron tayong possible low pressure area o sama ng panahon na mabubuo sa Sulusi, dadaan po yan ng Palawan at lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Dito nga po sa ating rain map animation, expected na nga po natin mamayang alas 3 ng hapon ay mataas ang posibilidad na magkaroon ng mga isolated rain shower sa buong Mindanao at sa eastern section nga po ng Visayas at Bicol Region, mataas ang posibilidad na may mga mahihina at katamtamang pagulan lamang. Pagdating naman po ng alas 8 ng gabi mamaya, expected pa rin po natin na makulimlim ang kaulapan ng Mindanao at may tsansa pa rin po ng pagulan sa eastern section ng Bicol Region at ng Visayas. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito sa ating advanced weather forecast, bukas nga po, March 2, expected natin maninipis na kaulapan by March 3. Dito po ay mawawala yung ating Northeast Monsoon o yung amihan. Easterlies nga po yung nakikita natin makaka-apekto sa ating bansa. Pagdating naman po ng March 4, asahan naman natin may mga tsansa ng mga biglang pagbuhos ng pagulan sa parte po ng Marinduque at Romblon. Pagdating naman po ng March 5, dito po may pagbugso muli o muling bubugso yung Northeast Monsoon o yung amihan at magkakaroon ng panibagong shear line. Pagdating naman po ng March 6, dito po may maninipis na kaulapan pa rin po tayo nakikita, pero pagdating nga po ng March 7, expected nga po natin magkakaroon tayo ng mga bigla malalakas at mga biglaang pagbuhos ng pagulan sa parte nga po ng eastern section ng ating bansa at kasama rin po dyan ang Palawan. Pagdating po ng March 8, tuloy-tuloy nga po makakaranas po tayo ng mga pagulan sa eastern section ng ating bansa, bunsod po ng shear line at magkakaroon tayo ng possible ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone sa parte naman po ng Mindanao. Habang low pressure area nga po andito sa dulong bahagi na ng Palawan. Pagdating naman po ng March 9, yung low pressure area, nakalabas na po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Habang mataas pa rin po ang posibilidad na may mga pag-ulan pa rin po sa eastern section ng ating bansa. Pagdating naman po ng March 10, expected natin mataas ang posibilidad na may pag-ulan sa eastern section ng Luzon, including Metro Manila, Bicol Region, Mindoro Provinces, dahil po sa shear line. Pagdating naman po ng March 11, ninipis nga po yung mga makakapal na kaulapan at asahan natin may mga isolated rain shower na lamang po tayo. Pagdating po ng March 12 hanggang March 13, asahan nga po natin maninipis na kaulapan lamang yung makaka-apekto sa ating bansa. Pagdating po ng March 14, ganoon pa rin po maninipis na kaulapan po yung ating mararanasan at muli nga po ay makikita natin dito easterlies na po ang umiiral sa ating bansa o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Again, inuulit natin yung ating advanced weather forecast is advanced prediction lamang po yan ng European Center. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.